Sa panahon ng latest news. Iya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butang sir. Maayong buntag usab, Sir Yel, ug sa ato ang mga sukitig paminaw. Ug mo ni ito ang latest with update para sa mosunod nga 24 oras. Ug ato ang latest nga bulletin nga issue karong alas 5 sa buntag. Si Bagyong Tino mas nikusog pa samtang naglihok pa kasadpan habagatang kasadpan diha sa may Philippine Sea. Sa ato ang latest na data as of alas 4 sa kadlawon himutang ang sentro sa mga severe tropical storm Tino diha sa 430 kilometers silangan nga bahin ni sa may Giwan Eastern Samar. Aduna ni maximum sustained winds nga moabot og 110 kilometers per hour ug adunay pagkusok-kusok sa hangin o gustiness na dili molapas sa 135 kilometers per hour. Naglihok ni pagkaron pagsadpan habagatang kasadpan unay gipaspason nga 30 kilometers per hour. Ug itong mga tropical cyclone wind signals na natay signal number 2 nga nakaisa diri sa Kabisayaan. Signal number 2 ang central ug southern portions sa Eastern Samar, central ug southern portions sa Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camotes Island ug eastern portion sa Bohol. So pagkaron diri sa Central Visayas is Camotes Island pa ang naibos aning signal number 2. Ug samtang signal number 1 diri sa Kabisayaan kining Northern Samar, naibiling bahin sa Eastern Samar, naibiling bahin sa Samar, naibiling bahin sa Bohol ug naibiling bahin sa Cebu apil na sa Bantayan Islands. Kung balikon ang napoy signal number 2 ang eastern section sa Bohol. Ug ang naibiling bahin sa Bohol is signal number 1 especially over western section. Ug naibiling bahin sa Subo is signal number 1 apila ang Bantayan Islands. Samtang Siquijor signal number 1 apila ang Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan ug Antique apila ang Kaluya Islands. Kining mga lugar under signal number 1 adunay up to 61 kilometers per hour nga mapaabot sud sa 36 ka oras. Ang signal number 2 makasinati og 62 up to 88 kilometers per hour sud sa 24 oras. Og samtang makaduol ni maong bagyo, posibleng mas dagan pa na mga lugar sa Kabisayaan maibusan ng mga wind signals ug mas mo-upgrade pa ang ubang lugar especially kining under signal number 2 ug under signal number 1. Ug sa ato ang track and intensity outlook kining isgatan nga bagyo sud sa 12 ka oras maglihok pakasadpan habagatang kasadpan pagkahuman maglihok na ni pakasadpan o posible ang initial landfall o maigo sa kayutaan either diri sa may Eastern Samar area kung medyo muubos diri sa Leyte kung muubos pa diha na sa may Dinagat Islands diha sa northeastern Mindanao. Ani mga lugar posibleng landfall sa unyang tuwang gabi o midnight o ugma na sayo sa buntag. Pagkauman niya ang iyang initial landfall aning nasgutan ng mga lugar posibleng mo landfall usab sa naibiling bahin sa Kabisayaan. Posible ang landfall over Cebu area, especially sa may northern Cebu. Ugma sa buntag, pagkahuman baybayon ang naibiling bahin sa Kabisayaan, especially ang northern portion sa western Visayas. Pagkahuman northern Palawan, then magagawas sa kayutaan, diyan na sa West Philippine Sea, sa Miyerkules, sa buntag o sa hapon. Ug tungod kay napatay sud paghapon ang nakumbahin sa Cebu ingon man Bohol aning cone of probability posible pang mo ubos ang maong bagyo or mo saka. So dili gyapon kumpiyansa especially kini mga ubang lugar diri sa Central Visayas kay posible gyapong maigan aning sentro o mata sa maong bagyo. Samtang napani sa kadagatan padayon iyang pagkusog nga atong gibana nga maabot ang typhoon category sud sa 12 ka oras. O sa dili pa mo landfall posibleng or padung sa mo landfall posibleng magdala ni hangin nga moabot og 150 to 165 kilometers per hour. Din ubos gapon sa typhoon category apan kusog-kusog na gyud ni anan ni sa may
almost upper limit sa typhoon category. O wag gyapon nato kuan tsansa nga mabot ang super typhoon tungod sa mga possible mga alternate scenarios ingon man base usab sa ato ang mga climatological data. O dili lang kining so diri sa Central Visayas including Lapu-Lapu area labing duol ni nato na ugma sa buntag. So either sayo sa buntag ngadto na mid-morning ugmang adlaw. So yung mga orasa crucial ni nato. Gani karong adlaw makasinali ta og sugod sa mga pagpanagum sa kalangitan og taas nga tsansa sa mga pagulan. Og unyang hapon ngadto na sa gabi ani na sa makasinati na ta og pag-pick up pagkusog sa ato ang hangin ingon man pagkusog sa ato ang mga pagbalod sa kadagatan. Og dili lang kining kusog nga hangin dala ning maong bagyo diri sa Central Visayas kini usab nga kadaganon sa tubig ulan. Kita na to karong adlaw subli makasinati ang Central Visayas aning 50 to 100 millimeters of rainfall. Then ugmang adlaw samtang makaduol is posibleng molapas pa diri sa Sugbo og more than 200 millimeters of rainfall. So kini intense to torrential nga kadaghanon sa tubig ulan nga posibleng madawat gani sa atong monthly rainfall amount is nani sa more than 200 millimeters of rainfall nga average no nasa usa ka buwan nasa 200 millimeters of rainfall. Unya in terms in connection ani ni Tino posibleng mahuwad lang sud sa 24 oras. So angay ni bantayanan dili lang kining dala nga hangin ani maong bagyo. So kung sa mga lugar nga landslide prone o flood prone areas, posible gining mga pagbaha, ang mga significant na mga pagbaha o even kini mga lugar na dili tigbahan, posibleng mabaan dala aning more than 200 millimeters of rainfall nga kadaghanon sa tubig ulan na posibleng dili na maapas no pagsurup sa atong kayutaan maong makahinungdan aning mga flash floods. O dugang usab ni Sir Ariel naputay storm surge warning nga giisa over Visayas area including Central Visayas. Pagkaron is nasa yellow storm surge warning. Kung nagpasabot meaning nga natay isa ka metros ngadto na sa 2 ka metros ang posibleng isa ka sa level sa ato ang tubig direktang epekto sa umaabot nga maong bagyo. So once samtang magkaduol pa ni maong bagyo posible pang mo saka ato ang forecast storm surge level. Posible pinakataas is red storm surge warning diin posibleng more than 3 metros na isaka sa level sa ato ang tubig from the mean sea level ni. Kay tungod kay samtang magkaduol ni maong bagyo tungod kay moagi ni siya sa shallow o mabaw nga baybayon ang tubig diha sa ubos nga bahin sa kadagatan na may napoy pagtuyok niya na. So mapwersa siya nga musaka hinungdan nga musaka ang level sa ato ang tubig. So ato ang i-advise ato ang especially sa ato ang mga coastal areas nga posible na maminaw sa ato ang mga local DRRs na possible no nga mga evacuation sa mga coastal areas tungod aning natay storm surge warning nga paabot nga naay mga more than 3 meters nga wave height nga level sa tubag ang isaka. O pagkaron ang ato ang bantayanan is kaning ato ang i-summarize ang atong bantayanan kining kusog nga hangin ingon man kadaghanon sa tubig nga posibleng more than 200 millimeters of rainfall na ibundak sud lang sa 24 oras ug mga adlaw ug kining storm surge warning nato nga itong mga areas diha sa coastal areas delikado sa posibleng isaka sa level sa ato ang tubig dagat. Nya ato ang sunod nga bulletin i-issue karong alas 8 sa buntag. So 3 hourly na atong issuance of bulletin tungod kay within 24 hours is mo possible na ang landfall diha sa may eastern section sa Visayas or northeastern section sa Mindanao. Sir Joseph. Yes, sir. Dili sa Cebu, sir, asa to nga area nga signal number 1? So, ang pagkaron, Sir Ariel, is signal number 2 ang Camotes Island. Unya, the rest of Cebu is still signal number 1. Okay. So, ang kining gipos doon sa iyang bawd ni siya, 3 meters?
Yes sir, level sa tubig Okay. katong naisgutan na to nga storm surge. Mm. So while magkaduol ni maong bagyo, posible ang level sa tubig mas mo saka pa, no? Saka. From the mean sea level mo lapas og 3 meters, especially Sir Ariel kaning duol sa sentro or kaning magian sa mata sa maong bagyo. So nakita na to nga posible na to nga diha sa northern Cebu area, which is atong best forecast karon is diha moagi. So posible nga naa sa red warning in some areas diri sa Bohol o sa Cebu, posible naa sa orange warning. Then natay 2 to 3 meters nga isa ka sa atong level sa tubig dagat while moving ning maong bagyo paduol nato. Kay kagahapon sir, ang dito sa barangay Kaubyan, sakop sa Lapu-Lapu, nga panis kinatumyan nga isla, gipahiklig na ang mga katawhan dito. Base sa atong buhatan sa DRMO Lapu-Lapu. Yes, sakto gina sumayo Sir Ariel, especially magprepara kita if nya maminaw ta sa ato ang mga local DRRs, if na yung mga evacuation nga measures nga pagahimuon tungod kay dili kumpisan ng bagyo, kusog ning hangin niya unya kani mga coastal areas nato delikado sa storm surge warning kay typhoon category ni, kusog ni na type na bagyo kay gani kaning makasugod tag isa og storm surge warning kung ang kategorya sa tuang bagyo is signal number tropical storm, basta makaisa og signal number 2 ana manapod tayo storm surge warning. How much more no na typhoon category ni, posible guning taas pagsaka sa taas pagsaka sa atong level sa tubig sa while moving paduol ni maong bagyo. So wala tay sir, wala tay giabiso sa pagbiyahe nas mga barko. Karon base sad sa meeting no kagahapon niya with close coordination nato with sa ato ang OTB7 sa atong Coast Guard no naibalta na gi-suspended na ang travels sea travels nato whole Central Visayas area base sa ilahang abiso nya automatic mo pod si Ariel labi na kung naubos na ta sa wind signal even one advice na no or gi-suspend na ng sea travels na to even gagmay na bagyo or even barko or kining gagmay na bangka or dagko nga barko kay to anticipate no kaning umabot na bagyo og to lessen no kaning any form of movement in terms sa atong landmass og ini sa mga sea travels na to tungod kay delikado gyapon di kumpensaan nagyapon tayo occasionally pagkuros sa hangin occasionally gas dala aning mga outer rain bands niya or kinyang gitawag niya na mga hinungaw. Kay ang uban na ni dito sa Olango Island gitaguan na ilang gipanghipos na ang ilang mga bangka. Yes. Ilang So isaka. yes, mao gyud no likayan para malikayan ng mga mishaps no mga peligro sa ato ang kadagatan. So ato ang mga seafarers no ato ang mga sea folks kaibaw na po ni sila nga asa ang safe na lugar ug ato ang with coordination sa ato ang mga local DRR sa ato ang lokal nga pingamhanan diri sa Lapu-Lapu area. So sa pagkakaroon wala pa tay gipagawas nga gale warning. Ang karon Sir Ariel no na natay mga gale warnings no na isa na karon so ato ang tanawon sir so baybay na no especially sugod diri sa may Eastern Visayas na natay naka-isa no na mga gale warnings as of alas 5 sa buntag. So ato ang i-check sir ang latest nga gale warning. Okay. Ang gale warning din lang. So ato ang gale warning baka karon is diri sa may eastern seaboard sa Visayas. So wala tay gale warning over Central Visayas area. Ang karon is diri sa may northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte o
diya sa may eastern section sa Mindanao, Dinagat, Surigao, o apil na sa Siargao, Bukas Grande Island. So, posible, some areas within the day na gale warning usad na maisa. And tungod kay ongoing na po dato ang tropical cyclone wind signal sa Ariel over whole central Visayas area. So, limit na good ang mga travels na to over this, mga pagbiyahe na to. Yes, sir. Sakto, sir. So far, ang next update ano sir, 8 o'clock. Yes, 8 o'clock na ta. Kay ato ang protocol ani, if within 24 hours mo landfall ni mong bagyo is 3 hourly na to ang issuance of bulletin. Or if more less than around 111 kilometers from the landmass na to, anita na to ang protocol nga mag-issue na tag 3 hourly nga if expected na mo landfall ni maong bagyo. So continuous monitoring lang yapunta sa ato ang updates o hinaut karong adlaw tungod kay nakaprepara na ta or mas mayo kagapong adlaw no, na prepared na gyud ta nya, more on standby mode na lang ta karong adlaw. So kung dili pa gyud ready na pay kinahanglan buhaton, mas mayo karong buntag makaprepara na ta sa tanan usay angay nato buhaton. So atong mga kits, emergency kits, ato ang mga pagkaon, for example kay possible no mga power interruptions tungod sa kusog nga hangin, posible na mga tumbang nga kuryente, matumbahan ang atong linya sa kuryente, posible natin mga power interruptions. Also kining atong if atong mga struktura sa atong mga kabalayan, if made by mga light o mga old na, mga karaan na, dili kayo maayo paggagama nga mga struktura, posible na idako nga damage, no? So pwedeng ilupad ng mga atop, mga sin, posible, labi na kung typhoon category. Expected na to over Cebu area, northern Cebu is na around 150 kilometers per hour kaning ang duol sa yang sentro. Kay from 165 medyo mo hinay sa gamay, na sa mga paghinay tungod sa pag-igo sa kayutaan, but dili slightly lang na nahinay no, from 165 posibleng while traversing diri sa Cebu is nasa 150 kilometers per hour. Medyo kusog gihapon ni siya Sir Ariel. Nya kung ubos-ubos gamay diri posible dili lasad ingon na hinay mo hinay no over central Cebu or southern Cebu. So kusog gihapon ni ang dala nga bagyo still under signal number 3 to signal number 4 ato ang pinakataas karon over Cebu area and diri sa Bohol. So muna ato ang pangdaman dili ato ang mga. So karong adlaw kung mas mahimo kung kaya pa, if wala pa nakahimo kani mga pagproning pa ato ang pamuungan ning mga sanga or kahoy nga duol sa tong kabayan nga posibleng matumba no, kay kining around 165 kilometers per hour morata og gibanggaan og train og bullet train. So even kita kining even 120 kilometers per hour if banggaan tag nga ni or umuigo mabangatan nga ni dili gyud ta makatindog no nga ni kakusog. So Sir Joseph, yes sir. asa ibuga gid ninyo sir ang kining tubig o ang kining hangin? Ang yang in terms sa hangin inoon og atong ikumpara ni Odette dili kay siya ingana ka di siya ka makabot sa ingana ka kusga no, kay si Odette is 195 kilometers per hour. Ang kini expected nato prior to landfall is 165. So dili siya in terms sa intensity ni Odette mo maguna ato ang dali ra makumpara kay medyo fresh pa to si Odette na to. So dili nga kusog but kusog gihapon kay typhoon category. Ang atong bantayanan ani dili gyapon nga kumpensaan niya samot na pud ning sa akong na-mention sa Ariel nga kining tubig ulan nga 200 millimeters of rainfall. Gani sa ato ang diri even Lapu-Lapu or Cebu City area kining nanatay 30 millimeters of rainfall or 50 millimeters of rainfall, makos na gyud mga baha especially sa prone areas. How much more kining 100 to 200 millimeters of rainfall. So angay na nga usab angay pangandaman unya i-appeal sa
consideration sa mga pag-evacuate no sa atong mga kigsuunan over Lapu-Lapu area o ubang bahin diri sa Central Visayas. So, salamat kayo nimo Sir Joseph sa atong panahon sa hatag na og dugang impormasyon may kilabigitan ning bagyong Tino. Huway sa Pensab Sir Ariel og again no padayong mag-monitor sa ato ang lakat sa panahon o kanunay mag-amping ta. Okay, salamat nimo Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Salamat sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Mga pamuka. Nining adlaw nga Lunes, Action. pizza 3 bulan sa Nobyembre, tuig 2025. Inyo nang debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon, pinagi ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Upang minaw